Pakinggan po ninyo ito. Parang napipiko na itong si Ombudsman Boying Rimulya dito kay Congressman Leandro Libiste ng Cavite. Cavite? Ng Batangas. Sa dami ng kanyang mga sinasabi na para daw puro salita lang, hindi naman niya ipakita ang kanyang mga dokumento at ebidensya tungkol dito sa sinasabing iskandalo o yung Cabral files na pinag-uusapan. Pakinggan niyo po yung tanong at sagot ni Rimulya yan po sa mga mamamayan. I-learn over daw po niya ito sa ombudsman. Yan o. Release pa siya ng photos with some ombudsman staff. Okay. And he's saying na hindi daw niya alam bakit hindi daw kagad action. So what does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro siya magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin natin. Di ba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya namin ng tungkol yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Di ba? Bibigyan niya ng motibo na para wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Pupunta siya. Sir, haharapin niya siya kung pumunta siya dito. Marami naman. Marami hahanap sa kanya dito. Ang tao na dito, lahat may trabaho. At pwede kumarap lahat yan. Sir, yung sa issue po ng mga umano'y dokumento, files ni Yusek Cabral, ano na po yung update po? Wala pa yan eh. Turn over sa amin yan ng DPWH, titignan namin. Pero, huwag lang magkasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, no? Kasi wala pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At wala pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Kaya sa akin, ayokong sumama sa usapin na yan kasi hindi dapat pinag-uusapan yung bagay na talagang ebidensya lang naman ang ating titignan. Sir, if you could explain it to the public, bakit po delikado yung mga ganong klaseng revelations on certain documents na hindi po hawak ninyo or hindi po na-verify? Nga ito yung problema dyan eh. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutulayan yun? Ang pwede magpatuloy niya yung tao na namatay. Di ba? Correct. Kaya alam naman makipagtalo ko sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang tao na namatay na inaamin naman ng nagsasabi. Anong pag-uusapan mo? Anong pag-uusapan eh? Di ba? Ayun o. So matindi na. Nakuha nyo? Nakuha niya yung dating. Parang ang dating dyan ay dali lang hindi maniniwala at hindi ka panipaniwalaan niya ang mga sinasabi kung wala namang magpapatunay na yung kanyang record na issue sa Cabral files ay merong magsasabing totoo yan. Kasi nga patay na ang pinanggalingan, yan ang pinakamahirap talaga eh. Kaya sa totoo lang po, napakahirap itong labang ito. Kasi ito naman si Congressman Libiste, nung buhay pa si Cabral, hindi niya sinabi na meron siyang ganyang kopya at hindi niya nilabas. Ngayon, nung mamatay na si Cabral, saka sinabi niya may kopya, sino magpapatunay nun? Ayun, anong sinasabi ni Boying Rimulya, Ombudsman? Kahit na lumabas yung lahat ng record ng Cabral files, hindi pa rin malalaman nyo kung totoo, ang magpapatunay dun ay yung gumawa. Ang problema nga ay patay na yung gumawa. Patay na yung Yusek. So dapat pala, nung buhay pa ito, talagang inimbestigahan ng malalim. Well, alam niyo sa totoo lang, medyo nakakalito na rin ito kasi ako man eh. Tayo po yung mamamayan lang na simpleng nagtututok at nagbabantay dito. Alam niyo isa sa kaduda rito, alam ba niyo yung dalawang dating public works secretary? Yun ang dapat na pigain, na dapat tanungin at kasuhan eh. Dating Secretary Mark Villar, ngayon senador ng Public Works. Dating Manuel Bunuan, nasa na sila? Hindi naman sila nababanggit. Ayun po ang maraming alam. Responsibility and accountability. Di ba? Conflict of interest, pwedeng banggitin din yan. Pangalawa, yung secretary, hindi niya pwedeng hindi alam yung mga project. Pag hindi alam ng secretary ang ongoing project at kung saan ginastos ang pera ng bayan, abay napakadelikado niya. Ay yung mga district engineer alam nila kung saan galing at ang pera at kung paano nila gamitin ang pera bakit yung secretary walang alam? Tapos hindi na ho pinag-uusapan niya yun.
Ano ba ito? Nag-aamoy take pa na ba? Nag-aamoy laglaga na ba? Nag-aamoy palusutan na ba? Yan ang nakakabahala. Yan ang nakakabahala sa tingin ko. Pero ganun pa man, tayo po'y mamamayan lang. Hindi naman natin sila pwedeng pangunahan. Ang ating gagawin lagi ay tutukan, bantayan at sabihin kung anong nangyayari. Pero huwag tayong bibigay kasi tayo ang biktima rito. Tayo ang dapat kumplenan, ang mamamayang Pilipino. Kaya nga, peoples of the Philippines, laban dun sa mga sangkot sa katiwalian. Pero ngayon parang palabo eh. Sa tingin ko palabo kasi yung mga dapat ay panagutin at yung mga dapat ay kasuhan, wala pa. Pangalawa, parang kahit na merong Cabral files, kahit na may sinasabi si Libiste at kung sino man dyan, ayaw naman paniwalaan ni Boying ng ganun-ganun lang. Kasi yung kanyang pagiging abogado, ganun talaga ang mga abogado. Hindi pwede yung verbal, hindi pwede yung nakakopya ka lang, sasabihin mo, ebidensya na. Dapat yung kinopyahan mo, magpapatotoo na yun ay ebidensya at yun ay totoo. Ang problema nga, patay na eh. Kasi kahit sa korte, sa trial, sa court, ganun yan eh. Pag inilabas ng prosecutors yung Cabral files sa mga justices ng Sandigan Bayan sa trial, tatanungin din yun eh. Anong pagpapatunay na totoo yun? Pag sinabi niya, ito yung ginawa ni Cabral, pero namatay na nga siya, hindi ho yung katatanggapin. Yun ang nakakalungkot dyan. Pag wala pong mayroong mas may kinalaman doon sa file na yun, hindi pa rin ho yun magiging matibay na ebidensya sa akin hong personal na karanasan sa aking pagtutok sa mga hearing nung ako'y reporter pa na mahilig akong makinig ng mga cross-examination at public hearing o trial sa korte. Talagang grabe ho ang pagpiga sa cross-examination sa mga testigo at dokumento. Both lawyer, defense counsel at prosecutor. At yun nga, pag inilatag halimbawa ng mga prosecutor, ito yung Cabral files, ito yung nagsasabi ng itong mga taong itong sangkot. Hindi yung papaniwala ng korte kung walang magdidiin at magpapatunay na yun ay ginawa ni Cabral at yun ay totoong merong korupsyon. Ganon pong kahirap. Kaya yung case build-up talaga, kailangan yun. Kasi pag pinal mo ng ipinal yung kaso, ng ganyan lang ang ebidensya, dismiss lahat yan. Madi-dismiss lang. Kaya hindi mo masisisi si Boying kung magsasalita parang medyo pabalang na kasi pagod na rin siguro. Pangalawa, binabanatan pa siya at pinapalabas na siya wala na sa mundong ito at siya nagkasakit kung ano-ano. Mahirap yun. Hindi naman totoo. Kaya nga, mahirap talaga ang kalagayan. Ang hirap hanapin ng mga korap. Ang hirap panagutin ng mga korap. Pero ang problema, hindi naman pwedeng hindi papanagutin kasi pera ng bayan. Wow! Ganyan pong ang sitwasyon. Pero tayo at ang aking mga channel patuloy na magbabantay sa kailang mga ginagawa at galaw.